for 2026 is a year of fears. Babalik ulit, magla-lockdown na naman. Walang taong nakakakita ng future. Alokohan yan, huwag kang papaniwala dyan. Ang nakakakita ng future, ang Diyos lang. Basahin natin ang 27 ng Kawikaan. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Do not boast of tomorrow. Huwag mo ipapaghambog yan. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Yung tomorrow lang, hindi mo nga alam eh. Yung future, ang Diyos lang ang nakakakita nun. Siya lang ang nakakaalam ng mangyayari. Kaya merong mga prophets na kinasangkapan ng Diyos. Hindi ibig sabihin, sila ang nakakita ng future. Idinikta sa kanila ng Espiritu ng Diyos yung future kung ano mangyayari. Kaya nakasulat sa Biblia. 46 ng Isaias, versikulo 9 hanggang 10, kapatid na Daniel. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Siya ang wika, ang Diyos na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Ang sabi sa English doon sa talatang yon, declaring the end from the beginning. Alam niya na kung ano mangyayari sa katapusan mula sa umpisa. Kaya ang Diyos lang, the only person that exists that can tell us what will happen in the future. At ito, sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit, ipinahayag niya yung mangyayari sa kanyang mga prophets. Kaya ang tawag sa umpisa, nung panahon pa ng nakaraang mga panahon, prophets. Ang iba naman ang tawag seer. Yung nagsasabi sa tao kung ano ang hinaharap. Nakakakita sila ng bagay na hinaharap kasi ipinapakita at idinidikta sa kanila ng Diyos. Pero ang tao sa kanyang sariling kakayahan, walang taong merong ganong kakayahan. Ngayon, yung iba na nagpapanggap na nakakakita, palpak eh. Kaya ang mga tao, hula-hula lang yan. Kung may magkatotoo man, tsamba-tsamba. Kaya yung kapangahasan na lalagay ka sa parang kalagayan ng Diyos na nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Mangangahas kan sabihin. Sabi ni Madam Kulasa, nako may babagsak na eroplano. Hindi naman sinabi kung anong araw, kung saan. Basta may babagsak na eroplano. Parang hula-hula na hindi man sinabi may babagsak na eroplano sa Davao o may babagsak na eroplano sa Los Angeles. Alam nyo kasi, ang eroplano, yan ang binabantayan sa buong mundo. Pag may bumaksak, hindi pwedeng hindi babalita sa buong mundo. Eh sabi ni Madam Kulasa, may babaksak na eroplano. Di man sinabi kung saan. Dapat, kung talagang nakakakita ka, may mananalo sa loto, taga Bohol. Ganon, ang street, ganon, ang number, ganon. Eh de, kung talagang totoo yun, para matayaan na yung tamang number. Ba't ganon? Kung talagang nakakakita kayo, sabihin nyo doon sa mahirap, tumaya ka sa loto. Bukas, ang tatamang numero, ganire. Alam mo nga talaga. Pero hindi nga eh. Huwag kayo nagpapapaniwala sa ganyan. Yan ay bawal ng Diyos yung maniwala ka dyan sa naghuhula-hula.
Basahin natin ang Deuteronomio 18:10, kapatid na Daniel, hanggang 12. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsangunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Huwag makakasumpong sa iyo ng alin? Nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki at babae, o nang huhula. Yung hula-hula na yan, alam nyo naman sa sarili nyo, hindi naman totoo yung ginagawa nyo eh. Kaya ako alam, kapatid na Daniel, yung nanay ng asawa ni Brad Danny, dating manghuhula sa Quiapo. Alam naman niya na hindi raw totoo talaga yung sinasabi nila. Ano-ano lang sila, tsamba-tsamba. Kaya alam ko kasi meron tayong mga kapatid, dating manghuhula eh. Alam nila yan eh, na alam nila hindi naman totoo yan. Wala lang silang hanap buhay, kaya ginagawa nila. At doon nakikiramay ako. Pero bawal po ng Diyos yan. Kahit na magalit kayo sa akin, bawal ng Diyos yan. Hanap na lang kayo ng iba. Pinapaasa nyo